This is a familiar story, I believe. As you journey sa word ni Lord, I believe inyo ning naagian sa pagbasa. As you listen to many preachers already in the past, I believe na inyo sad ni na-encounter nga kind of text sa Bible nga gihisgutan mahitungod sa miracle of that man being paralyzed for 38 years. But when that person encountered Jesus, immediately that man has cured from that disease. The topic that I like to share to you this morning is all about an encounter with Jesus. Kinsa sa ato dihi naga-desire sa iyang life all day long, all throughout your day, nga maka-encounter ka kay Jesus? Can I hear an amen? Yes, I believe that kitang tanan, especially nga na-introduce na sa ato, unsa di ay ning pagpangalagad, and the reason of that is niata karon because nakasabot kita nga wala na ilain nga Dios nga atong pag-aalagaran, simbahon, o atong ilhon sa kinabuhi kundi ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, and Dios ni Jacob. Mao na niya kita karon dinhi. But the question is, as you desire for it, do you really encounter Jesus? Pwede ka ngandoy, pwede ka nagtinguha, pwede ka naga-dream sa imong life, pero the question is, do you have really? Naabagyog ka sama ni ana nga kasinatian nga imong na-encounter na sinati nimo si Jesus Christ. Because you know what? Kining encounter with Jesus is very, very important in all aspects sa atong kinabuhi. Pwede ka nga ma-inform nga naay Jesus. Pwede ka nga masayod nga once upon a time that Jesus, whom I knew in my mind, He came on earth, nianhi sa kalibutan. Ang reason nga nianhi siya para luwason ang kalibutan, sa sala sa kalibutan. Yes, do na inform ta niya na, but my question again is, do na ba kay personal encounter kay Jesus Christ? Og mao na ang gusto nako nga journey na to sa tong life. Why? Because in this story, when that person, when that man nga na-paralyze siya for 38 years, nagkaroon lang og very significant, miraculous encounter or experience kana nga tao the moment nagkaroon siya face-to-face encounter with Jesus Christ. So it's not about the information anymore. It's not about someone who gave the testimony anymore nga, yes, na-bless ka kay nag-testimony. But again, ang pangutana, nangandoy ba ka nga doon na kay personal nga encounter kay Lord? Kay ka ng personal nga encounter kay Lord, mao na ang mag-change sa imong life 180 degrees. Kung wala na siya, it's a hype lang, kanabang emotion lang siya. Pwede nga ma-feel ni mo karon, wow, si Lord close kay sa akong heart. Grabe sa pag-worship nako, duol kay si Lord. What about after the worship service? Pwede na sad nga murag layo na pod si Lord. Kay nga naman ang imong pagabuhaton wala siya nagka-coincide sa design ni Lord nga dapat align ang imong kinabuhi kaniya. You know what, as I study and as I meditate, mao ni siya ang global nga problem and concern even sa mga believers. To the point nga one day, doon ay tatak sa ato. Gitatakan ta nga mga traditional believers, traditional Christians. Unsa man ang traditional Christians? Tradisyon na lang ang pagiging Kristohanon. Ritual na lang ang pagiging Sunday nga mosulod ka sa simbahan. Ritual na lang ang pag-adto sa prayer meeting. Ritual na lang ang pag-adto even sa cell group. Pero kung walay personal encounter, kanang tanan nagsigilag balik-balik. Still, until today, ang ginadiscuss, ang imo gihapong emotion, ang imo gihapong struggle, ang sala nga nagpabalik-balik lang gihapon, that person is a traditional Christian. Tradisyon na lang ang pagiging Kristohanon. That's why I pray this morning na kining a story, mag-desire ka and that desire mag-produce og change sa imong life. What about when problems may come? Doon ako'y mga na-discover, nakitaan, na sinati, na-encounter sa mga Christian, na Christian siya for a long time, but when problem moabot sa iyang kinabuhi, murag dili siya believer. Murag feeling niya katapusan na sa mundo.
Tanan iyang buhaton to ask for solution. And Jesus is just but, naa si Jesus, pero I need to do this. Option kanunay. You know what? What God is looking at us is a radical kind of faith. When we have to develop the radical kind of faith, that's the time that the radical miracle will take place over your life. Because dili pwede mo abot ang radical without being a radical as well. O kining tanan nga itong nasinati karong kabamuunsa ni, it's all about the grace of God. Yes, Pastor, dili ko radical. Orong solong ko sa akong pagkakristohanon. Ni ako karon, Pastor, by the grace of God. Hallelujah for that grace of God. But kabalo mo, dunay next level. And what is that next level? An encounter with Jesus Christ. Let's go back to the story. Doon ako yung mga pipila ka mga nakita din nga, i-highlight na ko sa akong Bible. Number 1 in verse number 3. Nakaspecify diya sa verse number 3, balikan nato. In this lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. There is a great multitude of this situation. Multitude meaning daghan kaayo. Meaning the situation is so real. Tinuod ang sitwasyon. Bisag asa ka mulingi, dunay masakiton. That includes physical and spiritual sickness. Great multitudes. Overwhelming. Problem left and right, up and down, side by side. Great multitudes of sick people. Kay daghan mga tao nga ilang sakit, kanang panginahanglan, pag doon na na'y panginahanglan, grabe masakiton kay tanawon. Pag wala na'y kwarta, halata kayong dagway, masakiton. Kauban na siya sa sick people nga nakita, nga reality kaayo. And then, ang word din yun, waiting for the moving of the water, something. Nga ang tanan nga masakiton, nagpaabot, nga dunay milagro nga mahitabo nga maayo sila. Wala sila nagpabilin lang mo nga, okay na ko anong kahimtang, bisag masakiton ko hangtod mamatay. No, doon na sila desire, waiting for that miracle to happen in their lives. Nganong nag-wait sila, doon na sila hope. Nganong nag-wait sila, nahibalo sila one day makatagamtam sila kaayuhan. But the problem in this case is, ang ilang gipaabot nga solution is a temporary solution. So meaning, real ang problem. A great multitude of sick people. Verse number 4. For the angel went down at a certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in first. Grabe. Paunahanay na lang ni. Tungod kay ang tanan nagkinahanglan og nangandoy og solusyon, paunahanay na lang. Kinsay kusgan, kinsay marunong, kinsay nakahibalo, maogi makauna. Mao na ang situation. Ang kalibutan nato karon, fast and furious. Mag-una tabay kay bisig maunahan ta. Kaya sa pila dili ka ganahan magpilag ako, doon ako isama na nga struggle before. Praise God, karon pag nagpila, willing na ako magpila because Lord, as I wait, I know I have my portion still. Kaya naman mga panahon nga mupila gyud ka. Pero naman panahon nga naipabor. Pag nagpila ka, na makakita ni mong higa, uy, ali diri ba nga nung pila man ka, pwede man ka nakuunahon. Kana siya mga favor. Pero in this particular, all of them are just waiting, and as they wait, kinsay kusgan mo'y makauna. But not the kind of scenario the Lord wants us. But these are the reality. Mauning situation. Kaya kung makita nimo, truly, this is the picture of our present time today. Let's proceed to verse number 6. Nagkuha ko mga highlight. As far as I meditate this verse, nakita na ko din, these are the things that I want to emphasize this morning. Verse number 6.
When Jesus saw him lying there and knew that he had already been in that condition a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The highlight that I receive when I meditate on this is that when Jesus saw him lying there, meaning Jesus knew the condition of that paralyzed man for 38 years. The lesson I learned is that, ingnay mong katapad, nahibalo ang Ginoo. Even though ang uban wala nakasayod nga 38 years na diay sa dito, pero even before Jesus could come to that person, nga niabot niya ng tao, nahibalo siya. Pangutana mao kini, nahibalo man day ka Lord, nganong gihuwat pa man nimog 38 years? Di ba? Mao na yung mga reasoning nato. Nahibalo man day ka Lord, nganong gipantos pa man ko nimo? Mao na siya ang $1 million nga pangutana. Si Lord Ray nakatubag. Nahibalo si Lord sa imong condition. And for sometimes, nagprolong siya og dugay. Unsang reason? Waiting for that personal encounter. Kay pwede ka man na-inform. I believe these people, na-inform sila. There was this Jesus nga muayo sa masakiton. Na-inform sila, pero wala sila chance nga magkaroon ng personal encounter only during that time. And another question is that, sa kadaghan nga masakiton nga naa dito, nganong katumangyod ang iyang gitugbok ang katong 38 years na nga paralitiko. Ang tubag, ang Ginoo ray nasayod. Dili ko magtubag-tubag kay basin sayo. But as far as my meditation is concerned, because the Lord wants a personal encounter. Pwede man niya ayo sa hunday yung tanan, ikuman niya, kamong tanan masakiton, mga ayo din eh. Pero wala nagibuhat ni Jesus, iyang giadto kadtong andam nga magkaroon og personal encounter with Him. Meaning to say, even though si Jesus, ang Ginoo natong gamhanan sovereign, walay matago niya, nakasayod na siya sa imong gihilakan, nakasayod na siya sa imong gusto nga mahitabo, nahibalo na siya. Pero the Lord, I believe, in my conviction sa akong heart, is just waiting for you to have that personal encounter with Him, meaning that you are now ready to receive His order, to receive His instruction. And when the time that you receive that instruction, you are ready to take action on it. Kay basin naanay mga words si Lord nga gihatag sa imo, naanay conviction ang Holy Spirit sa imo before, pero nagyong ka imposible ning mahitabo. Kaya for some time nag-withdraw ang kind of miracle intended for you because of unbelief, because of doubt, because of not following instruction. Is that our reflection last Sunday? That's why it's a personal thing, igsoon. That's why pag doon ay mga panghitabo, yes, we can ask the Lord for it, but it is again a personal. Nganong nahitabo man to? Si Lord rang ang nakasayod og siya nganong nahitabo to. We cannot judge. Katulagi na ayo, kinilagi wala, si Lord lang ang nakasayod. But the truth is, the Lord can heal, the Lord can do miracle. But again, gusto ko mabalik, because He wants a personal encounter. Very precious kay Lord ang personal. That's why, ang atong pag-journey together, dili ni siya a journey of a religion. Dili ni siya a journey of a church like this. Not even a journey of a family like this, but a journey of an individual. Can I hear an amen? Individual. That's why we call them personal relationship kay Lord. Pwede ka nga sabay-sabay, uy, kuyog, uy, ni kuyog. Pero one day, si Lord lang nakasayod. Kung naabagi di personal nga intimacy with me or not, si Lord lang ang nakasayod. That's why na story sa Bible na in the last days,
Duha nga naglakaw, ang usa mawala, ang usa mahibilin. Ngano man to? Basin mao ni ang resulta. Pwede ang managtiayon, ang usara ang nalangit, ang usa wala nalangit. Ngano man to? Nag-serve man to sila sa Ginoo. Unsay problem? Personal encounter. Yes, nindot nga naka sa panon, naka sa church like this, naka sa cell group, naka sa simbalay, naka-join ka sa mga mentoring. Praise God for it. But sigurado agayod o sigurado nato nga nakay personal encounter relationship kay Lord. Is that an amen? Why? Because in heaven, walay gamitay dito og pangalan sa simbahan. Walay abogado dito nga pastor or leader. Ang atong abogado dito, ang pangalan ra gyud ni Hesukristo nga diin ka nakipagrelasyon personally sa iya. He is the only way to enter to heaven. No other name, no other group, no other kind of education whatsoever, even your money. Ako nang gina-clear sa atong tanan so that may kasiguruhan sa atong kinabuhi. But the truth in this verse, ako nakita is that Jesus knew the condition. Another verse, verse number 7. The sick man answered him, Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me. One of the problem of this person is, I have no man. Walay makatabang kanako. Walay someone nga mag-alalay sa ako. Kaluoy pod ani nga paralyzed. Paralitiko na, wa pagi someone nga makatabang. Asa naman kaha ang iyang mga loved ones ani? Mura ba ni siya gibutang dito sa home for the aged? Mura nga nga picture. Mabahala na kadiha. O magsweldo lang mi sa magbantay sa inyo. Ang katong sweldo, wala man siya kasing-kasing ang mga atiman. Gipasagdan po na niya. Kaya every time nga doon ay milagro mahitabo, ingon siya, I have no man. Usa sa pinaka, gamito na kong word, luoy, or maot na kasinatian nato aning kalibutan, kanang wala kay gitawag na destiny helper. Amen? Kaya kung wala kay destiny helper, look for someone. I-apply nato ni sa mga dalagag ulit tao. Siguraduha nga kanang imong mahimong bana o asawa, destiny helper nimo. Kay base kanang imong mabana, instead na papaduol mo sa Ginoo, napalayo naman inon mong duha. Kanang imong tang partner nga nagpakasal mo at tubangan sa presensya sa Ginoo, human sa kasal, wa naman mo hikit nga nangalagad sa Ginoong duha. Dili siya destiny helper. Maot nga destiny ang inyong destination. But for us to experience even the miracle, we need a destiny helper. Ingna imong katapad, you need someone. Kung imo ng asawa, imong katapad, ako ang imong destiny helper. Ingna siya kung imo ng asawa, bana. Walay nagsulti. Kay mao nang problem aning paralitiko, I have no man. That's why in your journey sa imong spiritual life, kung walay someone nga nagtabang nimo, still, pwede man ka makabot dugay. Maunhan ka kanunay sa uban. That's why God is a God of order. Giplaster niya ang tanan. Sige na ako nagbalik-balik nga senaryo. Picture nga dapat inyong ma-recognize, ma-realize, mapasalamaton mo. Unsa man ni siya nga senaryo. Because of the love of God towards you, He gave you His only begotten Son, Jesus Christ. Are you grateful for that? Para maluwas ka, mahawas ka sa imong kahimtang. He suffered, He died, but on the third day He rose from the grave. Praise God. After 3.5 years nga gitrain ni Jesus ang mga disciple, after 33 years and a half nga nagnaa siya sa kalibutan, nabalik siya sa sabakan sa iyang amahan, unya ningon siya, I will give you another comforter, counselor, the Holy Spirit, our destiny helper. Wala gyud tagi pasagdan sa atong amahan, grabe siya kapag higugman niya sa ato.
Gihatag niya yung anak. Gihatag niya ang Holy Spirit. As we relate to the Holy Spirit and to the Word of God, He gave us the Bible. Para unsa maning Bible? Para mauni imong manual sa kinabuhi. Kay nga na ang pagmahal sa amahan sa imuha. Ang problema sa tao, gitagag Bible, wala gibasa, wala gipamalandungan, o wala gituman. Anyat mangandoy siya nga mulambo at unta niya akong kinabuhi. God said, I have given you a destiny helper. Father, Son, Holy Spirit, the Bible. Ang tungod kay grabe ang concern ni Lord sa imong life, sa imong spiritual journey, gipadad-an ka niya og pastor. Nga magpahinumdum nimo matag Domingo basta di lang kamo absent. Feeling nimo usay nangasaba na pod si pastor, gipadala kus Ginoo para sultihan ka sa mga dapat i-correct sa imong life. Ayaw panluod sa amo. Ayaw pagbagulbol nga nagtalikod, nagbagulbol ka, unsam dos pastor, nga saba naman sa to. Ako gito yung gistur 300 mo diri, 200 plus mo diri, nganong ikaw ra man gid akong tuktukon. Pero akong nasabtan gipadala mis Ginoo kay naitawag si Lord sa amo. Kaya no choice ka. Kami ang inyong pastor. Wala pa nagundang di egsoon, doon na pa kay leader. Panggaan ang imong leader. I-honor ng imong leader. Ayaw i-unseen ang iyang ginasend sa imo. Pagtawagan ka, mahurot na lang ang tutot, wag ka nagtubag. Kay nagplano ka nga di ka mo attend og cell group. Ayaw gana. Kay kana tanan pagpangga sa Ginoo nimo, mas gipasayon niya ang trabaho. Amen? Ingana igsuon. Kay nakita niya ang imong kondisyon. Nangandoy ka, nagkanta ka gina, I want more of you, Lord. Doon ay training nga gina-announce. Mauntong tubag sa imong ingon, I want more of you, Lord. Attend kag training. Kanta-kanta kag I want more of you, Lord. Pag training o guban pa, wala ka. Tama, mali. See? Kay naamang kay commitment, ni ami para mag-alalay sa imong commitment. Nakita na mo, nag-altar call diri, nag-forward ka. Unya, pag Sunday absent ka, siyempre ipalo up ka, kay nag-forward man ka. Unsa imong gi-forward, Lord, gusto na ko mag-faithful sa imo. Di, nag-faithful ka diri. Wala naman po ka nagpakita. Pangitaon gyud ka. Kay naghimo man kag commitment. Kanya lang, bali usay ang atong ginaisip. Kakulit magid ani, mamugos man gid sila sa ako eh. Nag-forward ka. Kakita mi nga nag-commit ka. Mo na nga nag-follow up mi kay manubag pud mis Ginoo kung giunsa mo namo sa pag-alaga pinaagi sa mga leaders. I hope makita ninyo nga picture igsuon. Because of this situation, ingon ang paralitiko, I have no man. Now, you have so many man. Nga pagkutaw sa Ginoo og milagro, tuwa ka dayon dito kay naakay Father, Son, Holy Spirit, Bible, Pastor, Leader. Gawa sa imong leader, kanang imong kauban sa cell group, namura po na nimong leader. Kusog po na mang-invite nimo. Brad, ato na ta ba? Ato na lagi ta. Grabe, mura pagsubra pa sa imong leader. Imura ng kauban sa cell group, kay di siya ganahan nga mabiyaan ka. Gusto niya, sabay mo nga mag-grow. Ang tawag ni Ana, mao nang tinod nga brotherhood o sisterhood. Mauni siya. Kaya nga itong destiny ani, eternity. Are you learn something? Let's proceed. Verse number 8. Unsang gingon ni Jesus Christ. A declaration. Jesus said to him, Rise, take up your bed and walk. And immediately, say the word immediately. Unsay nitabo in verse 9. The man was made well, took up his bed, and walked.
Grabe ka clear ang iyang nadungog. Grabe ka prompt. Immediately, nag-respond ang paralitiko. Pwede man tumingon ang paralitiko, ha? Mutindog ko? Murag imposible. Wala na siya nagsulti na, immediately, nitindog siya. Nga naman, doon na siya personal encounter kay Jesus. Sure siya, nga kanang Jesus kayang giga-istorya karon, mao na ni ang iyang gipaabot, kaya without other thought or thinking, without much ado, he rise up and walk. Ingani ka importante igsoon pag na kay word, lihok diretso. Ayaw na pag-alanganin, basta klaro ang word, move according to the word. Tanawan niyo ang next nga nahitabo. Sa diyang naglakaw siya, sa diyang hitabo na sa iya, doon ay mga gitawag na mga naysayers. Katong mga tao nga di ganahan nga maayos imong life. Katong mga tao nga gibantayan lang nilang imong kinabuhi nga mulugbok na ka sa imong kahimtang, but sa panahon nga mulambo ka na, mauna ang mahitabo. Mao ni sila dinhi sa verse. Makita na to in verse 10 to 13. People of religious spirit acted negatively. Sulaye nga mag-commit na ka kay Lord. Di na ka mo absent sa imong pagsimba, daghan manggawas. Naabi na ko kauban ako ni gikalaban lagi ko. Tungod kay naghimo na ka og desisyon nga maging tinud-anay na ka kay Lord. Sulaye daw balibari ng ilang invitation sa imong pag-Sunday, ikay ang dautan. Murag ikaw na may impierno. So since wala ka na establish, ang tendency makig-angay na sa gyapon kasi. Mao ni siya ang spirit ani nga mga tao. Giakusahan. Don't you know that today is Sabbath day? Bawal magtrabaho, bawal mo alsa. Dapat mag-rejoice sila. Wow, naayo man ka 38 years. Naayo ka, mag-rejoice ta. Dili mao ilang gisulti. Og mao ni bantayan nimo sa imong life. Ikaw nag-rejoice ka, naka-encounter ka kay Jesus, karon nag-worship, grabe, blessed na blessed kay kasi mong worship. Pag uli nimo sa balay, ugma nga adlaw, na nasa dito mga sul-sul, o uwan pa sa imo. Unsay imong buhaton? Kung mubarog ka sa imong gibarugan, sa imong relasyon kay Dios, sa Ginoo, muhandam ka unsa ang mahitabo og dapat pagabuhaton nila sa imo. And yet, the Lord is so firm sa iyang pagabuhaton sa imong life. Di na ako na siya kay-highlight because that is so negative. Let me proceed in verse number 14. Unsang gingon sa verse 14, after the situation, the kahimtang nga nahitabo. Verse 14, gideclare ni Jesus Christ. After Jesus found him in the temple, wow, kini nga paralitiko, nakasabot gid siya. Asa siya moadto? Human sa iyang encounter kay Jesus. Sa temple. And when Jesus found him there at the temple, iyang giadtuan o gisultihan niya, see, you have been made well. Sin no more. Very important instruction. Karon kay naayo na gyud ka completely, ayaw na pagbalik. Nagpasabot ang hinungdan sa iyang pagkaparalitiko for 38 years is because of sin. Giingon ni Jesus. Sin no more, lest a worse thing come upon you. Kung mobalik ka sa iyong pagkamakasasala, meaning dili ka mag-serve kay Lord because this is the only way. Igsoon, this is the only way. Ang person nga nag-decide nga mo biya sa iyang sala, mga lagad gina sa Ginoo. Amen. Mao gina ang iyang response. Unsa hinungdan nga mo biya ka sa sala? Para mga lagad sa Ginoo. Unsa hinungdan nga di ka makalagad sa Ginoo? Unsa itubag? Kay nibalik ka sa sala. Duha lang. Kaya very stern. Direct to the point ang instruction ni Jesus Christ sa naayo nga paralitiko. Karon kay naayo ka na, made well completely. Sin no more, lest warning, grabe. Mas kuyaw pa ang mahitabo sa imuha. Basig dili na paralyze, kirig-kirig na gyud.
Okay rin itong mamatay dito, no? Kay humana, dili, kirig-kirig ra gyud. All throughout sa iyang life, sige kirig-kirig. Grabe, nasubrahan na gini. Because, again, ang sala, dili gid pwede nga dula-dulaan. It might be a warning to us as well. Nag-decide ka mag-serve kay Lord, pero for sometimes, sige pa kagbalik-balik sa imong old nature. Nag-commit ka kay Lord, pero for sometimes, mura excuse muna, Lord. Sorry, Lord. Excuse ako, Lord. Kaya dili ka makausad-usad sa unahan, daghang confusion sa imuha. Dili ka na himong model and blessing to others because of that kind of commitment. But today, as you hear the word of God, this is a warning for each one of us. So that the kind of experience, I believe that this paralyzed man nga naayo, I believe in my heart, nagikan na nung taknaa, nahimo na siyang faithful, na nag-serve kay Lord, where in fact, nahimo siyang blessing. His life has been a testimony to the people around him. Kay mong sila, di ba mauna ang paralitiko? 38 years na dito sa Pool of Bethesda. Karon nagadayeg na sa Ginoo. Pagkana ng experience, kana na ilang masanati, then, that person, kaniadto nahimo siyang liability, karon nahimo siyang asset sa kingdom sa Ginoo. Will you be an asset to the kingdom of God? When you sin no more and serve the Lord with all your hearts. Verse 15, the last verse so far. Nangutana sila, kinsang nag-ayo, before wala sa idea, but this time, ingon ang verse 15. The man departed and told the Jews, gibalikan niya katong mga naysayers niya. Mauning mga nangantsaw, kinsa may nag-ayo nimo, ambot wa ko kailad to, basta kay ang ako nahibawan, naayo ko. But when that person encountered Jesus for the second time in the temple, iyang gibalikan. Nagmantala, nagmensahe siya. Nag-announce siya dito. Nag-evangelistic moment siya dito. Unsa yang evangelist? Ang tao nga nag-ayo kanako ay ang pangalan si Jesus. Mao niyang gingon sa mga Hudiyo, mga religious people ni sila, pero someone nag-preach sa ilaha in the name of Jesus. It was Jesus who had made him well. All credit belongs to God in Jesus' name and by the power of the Holy Spirit. Kaya tanan nga mga nindot nga nahitabo sa mga kinabuhi, give back to God the glory and the honor. Whenever blessing may come, to God be the glory. Something as good has come in your life, glory to my God Almighty. Kana ang gusto sa Ginoo nga madungog sa ato because ang tanan pwede niyang ibuhos sa imo the moment mahibaluta mo balik ngadto kaniya what is due unto Him. Whenever God blesses you with finances, give back to God the praises, the thanksgiving, and the right response in recognition of that blessing nga gihatag ni Lord sa imo. Ayaw i-withhold. Because that is an honor to God. Kung kana health gihatag ni Lord sa imo, then offer your bodies as a living sacrifice. Kana talent nga gihatag ni Lord sa imo, give it in the service of the Lord because walay ato igsoon. And the moment imo na pagwaton, the more ka nag-getting closer and closer intimate kay Lord, and you will experience more overflowing. Because si Lord, unlimited siya. And He wants, gusto niya nga ngayang mga anak mag-enjoy niya ng pagka-unlimited sa Diyos. Walay design si Lord sa iyang anak nga kanang iyang kuriputon. Wala. Abunansya, bugana kung sa ilunggo pa ang Ginoo. Abunansya nga kinabuhi, design na niya sa ato. Kanya lang siya ang nag-determine kung kasaligan na ba ka o dili pa. But wait until kasaligan ka na, unlimited ang iyang supply. Prepare yourself. Prepare yourself. God is always ready to bless us. 3 points I'd like to share. An encounter with Jesus Christ. Number 1, an encounter with Jesus can change the course of your life. An encounter with Jesus, maka-change sa imong destiny, maka-change sa imong direction sa life. When you have the encounter, life will never be the same again. Mao na ang ebidensya nga naka-encounter ka kay Jesus.
Ma-change ang imong mga plano into great plan. Good ang imong plano before, but dunay great, dunay best. Pinaka the best, excellent. Ma-change siya. Because when God reveals His Word, iyang ipakita sa imo anak, dili ka lang para diha. Nadiri akong giandam sa imo. Ma-change ang imong destiny. Doon na ta kinayaw sa nga Pilipino nga, kung naalang ko ni ini, makontinto na gyud ko. Pakyut ra na, igsoon. Ang tinuod, unlimited. Kay kung muabot na siya, mudako ang panginahanglan, ay, dako man day ang panginahanglan, Lord, dugangin na pod. Ingon si Lord, anak, I am unlimited. I can provide everything for you. Do not limit me. Kung na may word si Lord na, ayaw kong limitahi, anak. I am the owner of the heavens and the earth. I can give it to you what you want. Only increase your capacity. Increase your capacity. That is very important. Sa life, sa paralitiko, na-change ang iyang direction. Na-change ang iyang destiny. A man with a paralyzed nga giayo sa Ginoo. Number 2 nga akong na-learn. Actually, upat din siya, no? He knows the condition of our life. Nahibalo si Lord. Sa condition sa atong kinabuhi, nahibalos siya. Kaya never tell God, Lord, kung nakasayod ka pa lang, ingon ang Ginoo, anak, nakasayod ko sa tanan. Lord, nga nung nahitabo man ni sa ako, anak, nakasayod ko. Why I allow that to happen to you? Nahibalo ko, anak. I have a plan. And when you just come to me and Lord, make an intimacy with me, I will reveal it to you. Even that worst scenario na hitabo sa imo, Lord, anak, I can turn it into better and best. Why? Because God is the source of everything. He knows the condition of your life. He knows the condition of your family. He knows the condition of your children, the future. Kaya ang pinaka-safe kayo mong pagabuhaton, entrust them all unto the Lord and rest in His presence. Make a plan, yes. Give it to the Lord because He knows the condition of it. Ang paralitiko, iyang gisaysay sa Ginoo, di ba? Kay Jesus Christ. Nga naman, nga nung naaraman ka din ha. Namang ko'y mag-una sa ako. Every time nga ma-stir up ang tubig, gusto na kumuad to, iparalitiko ko, hinay akong lakaw, hinay akong kamang, nanay makauna, siya ray makauna, for 38 years mao na akong condition. But He knows the condition. That's why He said, I know the condition. Number 3 nga lesson that I learned is, take Jesus' word seriously through obedience. Can I hear an amen to that? Whenever the Lord is talking to you, whatever the Holy Spirit is convicting your heart, there is that one only response na dapat buhaton nimo. And what is that response? Obey. Follow and obey. That's why very important ang intimacy. Very important ang personal encounter. Kasi kung wala kay personal encounter, mao na ninitabo sa ato before, kay wala tay suod nga paghigala kay Jesus Christ, gamiton lang nato usay ang mga tingog sa mga mananap. Ang mga colors sa mga mananap na ato makita, ay mao na tingali ni. Uy, nakakita ko puti, swerte ni. Uy, naialibangbang kini sigurado na ipanalangin nga maabot. Napabana sa ato karon? Pag naimusulod nga libangbang sa balay, paro-paro, nya puti ang color, hala, alibangbang rana. Mugawas na sa imong balay taod-taod. Ayaw na butangig meaning. Kay na ang meaning sa tinuod nimo pagsuod sa Ginoo. Og mugawas ka sa imong balay, nay nilabay nga itom nga iring. Oy, dili ta palakon. Di ta mo dayon kay na something mahitabo sa unahan. Naunsa naman ta ani ron? Kana resulta kay wala kay intimacy with God. And the Lord wants to talk to us, give instruction, and God said, follow my instruction. Is that an amen? So wala na ta magsalig sa bisan unsa na sa palibot ha? Nagsalig na ta sa atong pagkigsuod sa Ginoo. Number 4 and the last. The declaration is, it was Jesus who had made us well.
Hingnay mong katapad, it was Jesus. Give credit to where credit is due, and all that credit belongs to God. It was Jesus. Whenever you have a problem and a solution, give it to Jesus. It was Jesus. Naigigamit ang tao, siya may nag-provide. Yes, gigamit na sa Ginoo asa man nagikan ang blessing sa Ginoo gihapon. It was Jesus. Of course, daiga ang tao, pasalamati siya, praise God, salamat sa imong kinabuhi, and thank the Lord, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nga naman, instrumento na siya nga gigamit sa Ginoo, but it was Jesus. That's why the paralyzed man, wala siya nag-announce, not after nga nailhan niya, it was Jesus who made me well. O nga kanindot nga kung nakita sa iya, sa dihang nga confirm nga si Jesus day ang pangalan, iyang gibalikan ang mga tao. Og sugod niya itong adlaw, wala siya laing announcement. Wala nasulat sa Bible, pero I can just imagine, unsa ka excited ang paralitiko, nga bisag asa sa muadto, mingon siya nga, can I give my testimony? Sige, come and give your testimony. Don't you know that I am a paralyzed man for 38 years? Don't you know that I am part of those multitude of sick people there in the pool of Bethesda? 38 years, I am a paralyzed man. Di mga tao maminaw. O nakigtagbo ko kay Hesus Kristo, si Jesus mismo niabot kanako, o iya kong giingnan, take up and walk. And immediately, naayo ko, and I'm here today testifying what the Lord has done in my life. That is the kind of life, igsoon, na gusto sa Ginoo nga imong i-testify wherever you go. When you have an encounter with Jesus, pwede ka magingon sila, kay balo ba mo nga kung kinabuhi ka nadto, dali kay ko masuko, dali ko maglagot, magdumot pagani ko. But when I encounter Jesus Christ, grabe ka strong na nga mensahe, igsoon. Don't you know that before, wala ko kahibaloon sa ning Bible, wala ko gana mo basa ani, boring ko nga mo basa ni, but karon, by the grace of God, every day, I have a privilege to talk to God and to listen to His Word. Kaya ba mo, ang mga tao nga maminaw ni mo, mahingon sila, amazing. Pwede di ay sa mahitabo. Pwede kayo because nahitabo sa kong kinabuhi. That's why a person nga na personal encounter kay Jesus Christ, bisag asa ka mo adto, you have the message. Bisag unsang sitwasyon, na ikagubot nga pamilya, you can go there and then testify. You know what? Ang among pamilya kanito gubot sad. Ang among pamilya kanito grabe, naglubog sa kapobrehon, naglisod sad mi. And then one day, gusto mi makaila, Lord, kinsa bagining Lord, nga nagingon, creator sa heaven and earth, owner of everything. Gusto namo na mailhan, kay gusto mi makahawa sa among kalisod. And when we honor that Jesus into our family, and when we cut off everything that hinders, nganong napobre mi, nganong naglisod mi, there was a change. And here we are today testifying what the Lord has done. There is a blessing coming because we believe on the provision of the Lord. Hingnay mong katapad, you have a story to tell. O gasa magagikan? When you have a personal encounter kay Lord. Ang tao nga di makashare, wala siya personal encounter kay Lord. Maulaw siya. Nga nung mo-share man ko, nga kadautan pa niya akong kinabuhi, hangtod karong gani, ingani po. Di gina siya mo-share. O ikaw mag-share, dili ko maulaw ko. Ang kaulaw niya, wala siya masulti, kaya wala siya personal encounter kay Lord. But today as we pray, today as we just sing that song kaganina, there will be a change of direction over your life. Amen? Multitudes of people are sick outside. They are waiting to Jesus. They are waiting for Jesus nga moabot dito sa ila. O kinsa ang gamito ni Jesus? Ikaw. Nga naman, naana siya sa imong heart. Gamiton ka niya. Shall we all stand? Take a look on these 4 points. Mao ni ang mahitabo sa imong life. Mao ni imong i-testify sa imong life. When you have an encounter with Jesus Christ, there will be a change. Change of direction. Change of priorities.
because the Lord knows the condition of your lives. And when the Lord gave you the message, obey. And give God all the glory and the honor. Bow down your head and close your eyes. Respond to this word this morning. Come on. Kung i-convict ka ni Lord sa imong past na failures, wala kailangang buhaton but to confess that to the Lord and ask for His grace for forgiveness. And you can start today once again. O kung ikaw nag-enjoy na sa imong journey kay Lord, mga ikaw opportunity, Lord, I want to share what you have done in my life. I want to proclaim what Jesus has done over my life. Because it was you, Lord. Not me, Lord. Dili akong pagpaningkamot, but it was your grace, Lord. People are waiting outside. Imong loved ones, mga masakito na sila. Wala sila'y pakialam sa pag-serve kay Lord. Dili sa seryoso nga nangalagad sa Ginoo. Sick na sila, mga masakiton. And they need Jesus. O ikaw ang gamiton. Our vision is to win souls and make disciples. And the only way nga makaabot ang message nito kanila is through your life. Through your life. Father in heaven, we come to you today with much praises and thanksgiving, O Lord. Glory be to your holy name, Father. Today, we are here to receive your word. We are here, O God, to declare the glory of your name. The glory of your name. And that name is Jesus. That Jesus nga niabot gayod gan hikanamo. Ni kanaog gan hikanamo. Nahimong tao aron lamang makabot kami og masabta namo ang imong katuyuan. And now that you are there at the right hand of your Father, you gave us the Holy Spirit to bring conviction, leading, and direction, to guide us every day. And you have given us this family, a church, for us, Lord, to hear the proclamation of your word. And still, it is the Holy Spirit who will bring conviction. And right now, we just receive the word, O Lord, that regardless of our condition, we are paralyzed spiritually, but today, every one of us will experience the miracle of healing, O Lord. No more spiritual paralysis in this family, O Lord, because we have received and encountered the powerful name Jesus. And beginning today, we will testify. We will proclaim to the world about the thing, the blessing, the miracle, the proclamation of the Lord Jesus Christ over our lives. This we pray and proclaim in the mighty name of Jesus. Everybody will say amen.